Hi mga be, Jasmine here at samahan niyo akong umattend ng wedding sa Baguio at gumala at kumain na rin for the third time this year. So yan nga, nag-zumba muna kami. Medyo maulan ito. Actually, ito yung Christine season. At ayan nga, first time ko umattend ng wedding sa Baguio. Supposedly outdoor siya, pero na-achieve niya pa rin kasi ang ganda-ganda pa rin talaga. Congrats Iggy and Kai, and thanks for inviting me. Tapos yung coffee nila, Hutch Coffee, recommended ko yan ng coffee shop. At ayan na nga ang mga highlight of the wedding. Meron akong separate reel about this. At syempre, pumarty-party, kumanta tayo. Nag-after party pa kami dito sa Karma. May mga ganito palang mga clubs and bar sa Baguio. So first time ko kasi akala ko wala masyadong mga ganito. At dito nga po nasira ang lens ng camera ko. So yan, mga 2 AM na yata kami nakauwi. Diyos ko. So kinabukasan, work muna. So dito kami sa Read and Brew. Katabi lang siya ng Cathedral ng Baguio. Ang ganda dito actually. Ang ganda ng view habang nag-work ka. So yan, after nung dinner, kumain kami dito sa Agara Ramen. Highly recommended din. Yung presyo lang niya medyo Manila price, ganyan. Pero okay naman yung ramen nila. Medyo manaalatan lang ako. Pero itong ano nila gyoza, okay din naman. Pero yun nga, sulit na rin kasi ang sarap nung mainit yung kinakain mo sa malamig na lugar. Hindi naman ako nabitin and authentic din naman talaga for me as nakatikim na ng ramen sa Japan. Feeling. So yan mga be. After dito sa Agara Ramen, ay naglakad-lakad lang kami. Ang sarap talaga maglakad sa Baguio sa gabi. Feeling ko nasa ibang bansa ganun kasi ang lamig. Pumunta ako dito sa favorite ko na Rumors, as in lagi ko yung pinupuntahan pag nandito sa Baguio. At nag-night market na rin kami yan. Nakita ko pa si Kuya Omel, biglaan. So yan, ito yung laruan sa namin Airbnb. So nag-ubos na ako dyan mga 20 at malas ako dyan. So kinabukasan, naglakad-lakad kami sa Burnham at session. So pumunta kami dito sa kanilang Oval, sa Baguio Oval, at may entrance siya ng 20 pesos. Pwede ka mag-walk, pwede ka mag-run. So for breakfast, pumunta kami dito sa Balahaja. So located siya dun sa tinatawag na slaughterhouse. Kaya daw slaughterhouse kasi parang diretso dito yung mga meats na kinakatay. At kaya mga fresh siya, ganyan. So yan, highly recommended to. Ang daming mga nagsasabi na local na dito kumain. Yung sabaw nila, yung balolo, ang sarap. Yung coffee nila, brewed din, kaya ang sarap. At ito yung parang sikat nila na para siyang kaldereta. Iba yung tawag nila yung bakareta. At ayun nga, aga-aga pork yung kinain namin. At syempre nagulay kami. Dapat talaga laging may gulay sa meal pag mga 30 na. At nag-iyakan pa kami dyan. Ang weirdong place kung sa kami nag-open up. So yan, walk. Sa umaga, after mag-run, ay nadaanan namin tong Anayas Cafe, Yogurt House. Kasi sabi namin, sige mag-sweets naman tayo. At biglaan lang talaga na nadaanan namin. Ang ganda ng place nila, parang it's giving Sagada. Very Baguio vibes din talaga. Nagulat kami, ang cute tong yogurt nila. Ayan o, sobrang intricate ng details. At kakaiba yung mga laman. So, meron parang mga nuts, may saging, tapos may papaya, at may pipino siya mga bay. Hindi ka pala makakapili ng fruits. Ang pipiliin mo ay yung flavor ng yogurt. For example, ito ube, yung isa plain. Na-try din kami ng pandan. So, yun. At dito kami nagkanta-kantahan. And that's it. As a singer, charing. So, after niya na idadaan na namin itong Victoria Bakery, as in dadayuhin namin siya, tapos nagulat na lang kami, ay dito lang pala yan, malapit. So, yan, recommended din na bakery and pasalubong sa mga o tao. Charis. At ang pinakasikat dito ay yung kanilang cream puff, mga be. At kung mapapansin nyo, ang mura ng mga pastries nila talaga compared sa mga Manila. At yun nga, parang quality rin naman talaga. So, ayan nga yung cream puff nila at tara tikman natin. 25 pesos lang yan. 25 pesos? Di ba 20? Okay. 20 pesos. 25. Sure ka? Nakagatan mo na, di ba? Kaya na. Love it. How about finishing? Galing ng Reminds video. me of things.
Pwede ka pala mag-take out niyan mga be. So yan, walk pa rin hanggang sa makarating kami ulit sa session. At pumasok kami sa aking favorite din na puntahan lagi dito sa Baguio, yung Ililikha. Dahil bumili ko ng mga bagong crystals. So I'm really into crystals. So comment down below kung gusto nyong mag-vlog ako about sa crystals ko. Charis, saka mura yung mga crystals dito at hindi nakakahinayang bilhin. Kasi maliliit din siya at hindi siya masyadong clutter sa buhay. So yan, meron akong mga new crystals na nadagdag sa aking collection. So ayan, after Ililikha ay bumalik uli kami sa aming Airbnb at nakapagpatato pa nga dito si Vin sa Baguio. Akalain mo nga naman. Parang natutukso nga din ako niyan. Charis! So yan, after niya natulog lang kami, nagnap at pumunta na kami dito sa Mount Cloud. Isang araw na naman na pumunta ako ng Mount Cloud na wala akong biniling libro at nag-aesthetic lang tayo dito. Pero nagulat ako, nandito yung book na pinublish namin noong 2022, binibenta dito. So nakaka-happy, nakaka-proud. So puntahan nyo yan sa Mount Cloud, nandiyan ang name ko. At syempre yung katabi niyang coffee shop, favorite din namin, yung Hot Cat. Dito kami tumambay. As in, nag-relax lang. Itong araw na to, medyo jam-pack talaga mga be. And ang sarap nung kanilang Spanish latte mga be. At ayun nga, okay din tumambay kasi dumaki na yung place nila. At dahil nagutom ako, bigla umorder ako ng kanilang grilled cheese. And okay naman. So after niya, naglakad kami papuntang UP, Baguio. Ang tagal ko nandito din nagpupunta sa Baguio. First time ko sa UP, Baguio pumasok. At nagpicture lang tayo for the cloud. So balik uli sa aming Airbnb, nagtulog uli. At kumain kami dito sa Craft 1945. At ayun nga, very recommended din to lagi sa mga vlogs. At yun nga, medyo on the pricier din pala siya mga beha, Manila price siya. At ang cute, may libreng cute na pandesal. So ang sikat talaga dito ay yung mga beers nila. So para din dun sa Baguio Craft ay titikim ka muna kahit magtikim. Anli ang tikim dito kaya gusto ko kasi dun sa Baguio Craft 3 times ka lang titikim. So yan, tinikman ko muna para alamin ko kung ano yung orderin ko na beer. At yun nga, very talaga, mapait ang mga beer nila. Alam mong legit talaga na craft beers. Sarap din, golden ale. Video to mo for the bag. Hi, Alison, introduction. This one is porter. I know. Hindi nga. Same nga. Ang pait, pero masarap. May bits of chocolate. Bits of chocolate? May hint pala. Anong bits? Okay lang, edit naman. So ayan, ang mga pagkain dito medyo pulutan vibes. Very bagay sa mga beer. At ang sarap niya, medyo yun nga, medyo pricier siya. So kayo dito, mag-ready kayo ng kaperahan. May lengua. Natuwa ako sa mga food as in bagay siya sa beer. So after niyan, dito sa Craft 1945, naglakad uli kami sa night market. At first time ko magtanghulo dito, nakalimutan ko na may braces nga pala ako. Ako ay natigasan. Hindi ko rin nakain masyado. So ayan, kinabukasan mga be ay namili kami ng pasalubong syempre sa palengke, nag-refill ng coffee at bumili ng mga kung anik-anik. Pang 4th day na namin to. Actually, ito yung pinakamahaba kong stay sa Baguio so far. Pero yun nga, may wedding kasi nung first day, tas parang nag-work ako nung second day. At very saglit lang pero very sulit. Ang dami rin naman naming napuntahan. So yun, every time talaga bumibili ko ng coffee at konting pasalubong talaga. At bumalik kami dito sa Victoria Bakery dahil nga nasarapan ako sa mga breads nila. So yun lang mga be, 3rd time ko na sa Baguio this year. At actually after 2 weeks bumalik din ako at yun ang mga tourist spot talaga. So abangan nyo yan. Just been here.